Hi, my name is Jenny. This is my voice, Coin Catch Voice. And today, we have a very special guest. Ang username niya ay JTest59. Kindly introduce yourself to us. Hi, my name is Tess. My origin is Subic Bay, Zambales, Freeport, and I born there, and pure Tagalog. I don't have any dialect at all. Pure Tagalog po ako. Wow. Hello, Hello. Miss Bing. Si Wow Bing nandito. Thank you for being here. Thank you. Okay, so magsimula tayo. Tess, magsimula tayo sa Philippines. Taga saan ka talaga sa Philippines? Yun na nga, sinabi mo. Tapos, how many years, how many years ka tumira doon before ka nag-transition dito sa US? I don't know what happened. Anyway, talagang taga Subic Bay ako. I live in the city. I born there. Pure Tagalog. Yeah. Yeah, pure Tagalog. Wala. Nawawala ka, oy. Lang ako nito. Yan. Can you hear me? Yeah, narinig kita ngayon. Oo. Okay, much better. Wala akong BA. Ganon. Then, yeah, I'm from Subic Bay, Zambales, origin in city. I live, born and live in the city. Okay, guys, gusto especially since nakikita ko dito si Miss Bing, gusto ko siyang i-backstory why si Tess, why she's here. Kung hindi nyo alam, siya yung isa sa mga silent supporters ni Amor, ni Miss Catering. Diba? Yes, mga anak-anakan ko. Oo, okay. Yeah. Yung nag-viral na pag-interview ko kay Miss Catering, na andun sa YouTube channel ko, yung Clean Catch din ang username, makikita nyo actually doon ang engagement sa comment section, and I really made a point na ma-highlight si Tess doon kasi alam ko kung anong, I mean, there's only a few things that I know, pero as far as I know, tinutulungan talaga niya si Miss Catering. So, yung time na yon na i-interviewin ko sana siya, iba yung username niya. Di ba sa TikTok, you can't you can't just change your username. Yeah, it would take you, I think, 90 days to change or 30 days, I don't know. Mm-hmm. So, naghintay talaga kami na bumalik siya sa JTest59. Yeah. Kasi itong account na to actually, Miss Jen, itong account na to, JTest59, sa asawa ko talaga to. Uy! This is not my account. Because way back then, I'm just telling the story. Way back then, those sa pandemic, way back then, I'm having anxiety and depression kasi nga 3 anak ko nasa Pilipinas. So, in the same time, nag-aaral ako. Para ma-divert ko yung utak ko, nag-aaral ako dito. Okay, so hold on. We can go there. Magsimula muna tayo sa Philippines. Okay, kasi di ba you said that Tagalog ka talaga, you live in, saan ba yun? Sa Olongapo? Yes, Olongapo, yeah. Subic Bay, Zambales. Subic Bay, which is more on tourism right now. More on businesses, building. Okay, now that you're mentioning kung paano talaga ang story ng account mo na to, let's parang mag-fast forward na lang tayo. Paano ka napunta dito sa US? And then you can go to the story. Actually, it is gonna be a sad story. I was married when I was young age. I met my first husband way back 1980. If I recall, 1987. I was in the second year high school during those time. And those time is a kind of maraming US Navy na pupunta doon. And I was in a high school. Tapos ay gala because I'm going to afternoon high school. Afternoon may kasi sa Olongapo may mga evening classes kami. So I was in evening classes. Kasi I was way back then I was second year, and then the same time nagnanani na ako. I was adopted by 2 American my adopted parents. They are born again Christian. Okay, hold on, stop.
Yeah. Diba? Like, ilang beses na tayo nag-usap, hindi ko alam to. Yeah. Okay, so sandali. You were adopted by Born American. again Christian, yes. With Mary and Mike. Nung baby ka pa? No, I was I think I remember I was first year high school when they decided me to be their daughter as they are my adopted parent. Yeah. In the same time they sent me to school. Mhm. Yun ang nangyari sa akin. Then I met my husband when I was I think that was 87. Like I said, I was first year or second year high school. Kasi way back din sa mga US Navy, you know, Subic Bay is alam naman ng ibang tao, pero not all. I'm not saying all. Maganda ang way back then. I just rather to go back in my time kasi more conservative. You know, more conservative way back then. And then to make a story short, my husband saw me. I was walking with all my classmates. And then and then after that he followed me at the house. And then for the first time I said no. Kasi ibang ano ko noon, ibang utak ko noon. Gusto mo Pinoy? Ayoko ng foreigner kasi noon yung discrimination ba? Oo. Nasa ano kasi I was grew up with the conservative grandparents also. So yung way back then yung utak ko noon ayoko matawag ako na ano isa ako kasi yung alam mo yun kaya nga sabihin ko kaya nga yung ano wag kayo magsalita ng tapos dahil darating kayo diyan. Alam mo yun. Totoo talaga yun. Uy. Wag kayo magsalita ng tapos kasi ako ang dami kong sinabi noon kasi maldita ako noon eh. Maldita ako. So sandali. Okay, so yung first husband mo is Caucasian. He's a Mexican. Oh, Mexican. So, Yes. parang unang pagkakita niya sa'yo, sunod na siya ng sunod sa'yo. Yeah, until sa bahay namin. Nakapunta sa bahay namin, then he met my dad, he met my grandma. Then yung grandma ko, sabi ng grandma ko, ay mabait yan. Kasi nga, di ba, conservative, ay mabait yan. Kasi meron pa sila yung pagkasalubong daw yung kilay, mabait. So para ako naloko sa lola ko. Yeah. Ganun, mabait daw. Doon after that, nagpaalam yung asawa ko doon sa tatay ko na I'll be back. Babalikan ko yung anak ninyo. Then nung umalis yung barko nila, nagsulatan kami. Then I think about 3 months or 4 months, he went back to the Philippines. And those time, marami na nangyari sa akin. Nagidisco na ako. Yung I learned how to escape. Tapos nagdidisco na ako, kasama ko yung mga kaibigan ko. Yun. Tapos no, one time nakita ko ng asawa ko dahil dumating yung barko nila, nakita niya ako sa isang diskuhan which is expensive sa amin. Expensive club na talaga nandun after ng disco. Kasi mga estudyante noon, hindi pwedeng gabi. Which is we can only do after ng disco. Noon those time, kaya nga sabi ko, I just rather to be back on my age way back then kasi more on conservative. Tapos yun na, sabi ng asawa ko noon, that was, I remember that August 19, when I met him, August 19, tapos sabi niya, I'll be gone for 3 months. Sabi ko sa akin, wala yun eh, Miss Jen eh, wala, kasi bata pa ako eh. All I wanted is just to have fun, ganon. Tumulong sa lola ko, yan lang mo yun. Yung I was only high school, first year, high school, second year. Tapos nung dumating siya, I was in an interview okay lang sa asawa ko. Tapos nung dumating siya after 3 months, then he proposed. Sabi ko, ayoko nito. Umiyak ako sa tatay ko. Sandali. Okay. So, thank you, Miss Dean. Okay, Thank you. Yung nag-propose siya sa'yo, pangalawang beses niyo pa lang yun na pagkikita? Yes, because we've been writing as a pen pal. Kasi I love to write. Okay. I love to write. I love to tell story and writing. Ngayon, kaya parang puppy love, ganun. Kasi I was second year high school when we sent back
letters back and forth eh. Sa isang linggo nakakuha ko siguro mga 10 or 15 letters from him. Sandali, hold on. Nalito ako. Si Mayor pala to. Oo, siya. Hindi ko alam. Sino ba to? Uy. Kaya, but, ay, inig. Yun. Nalito ako. Sino? Okay, go ahead. Tapos yun, after 3 months, he proposed me na engage. We don't get married yet. Siguro after a year, nung 1989, 1990 pala, 1999, no, 1992 pala, 1992 our first marriage. Tapos, iyak ako ng iyak sa tatay ko. All my friend knows this. Iyak ako ng iyak sa tatay ko kasi I don't wanna get married. I have a lot of dream. Yeah. Mm. Ayoko pang magpakasal kasi gusto ko maano yung pagiging dalaga ko. Yes. Gusto ko maano. Yung dream ko pa, I want to be a newscaster. That's my big dream. Yes. I want to be a newscaster way back then. Mm-hmm. So, sabi ko sa tatay ko, ayoko magpakasal. Bata pa ako. Pero, in turn out na, Ilang taon yung first husband mo nung nag-propose? 4 years gap lang. I was, yes, 4 years gap lang. Bata pa kami noon. I think I was, if I recall, I was 18 and he was 20 something. 4 years gap kami. Yeah. 4 years gap. Then, eventually, yung nagkaroon kami ng nung first marriage ko, marami nangyari. Marami nangyari na kasi walang love. Alam mo yung sis Jen? You don't have to be specific ha. Pwede natin siyang fast forward. Yeah. Walang ganon. Then, nagtagal yung long distance marriage namin for 20 years. Oh my gosh. Pero sandali, nagkaanak kayo. Yeah. Yeah. Wala siyang balak na dalhin kami rito until my elder son get dengue. Oh my gosh. Shocking. Ha? Si Miss Glam kasi nasa comment section, sabi niya, oh wow. Oh, di ba, Miss Bing? 20 years KitKat, di ba? Yeah, 20 years long distance marriage. I suffer a lot. Tapos noon, when my son get dengue, sabi ng doctor sa akin, Mrs. kailangan ilabas mo na tong anak mo kasi pangalawang dengue niya yan, 2 stage na. So pagdating ng 3, baka matigok na rito sa dito yung anak mo. We were in a private hospital way back then. We spent 17 days para lang ma-cover yung lahat ng dugo niya kasi he was may transfusion siya eh. Napalitan siya ng dugo way back then. So, to make a story short, I called my husband. Sabi ko sa kanya na kailangan daw ilipad si Nico kasi kung hindi, dito siya, isang kagat na lang ng lamok, mamamatay na siya. So, nag-decide ang asawa ko, I know na hindi para sa kanya, hindi niya nadalhin kami lahat dito. So, kasi ayaw niya eh. Sandali, pwede ko bang tanungin, like, bakit? What was his reason? Why it took Kasi him his so mindset long? is to live in the Philippines. Hala, parang hindi siya. Sa kanya kasi, sa kanya way back then, nabibigay niya nabibigay niya lahat ng gusto ng mga bata, which is not true. Okay, for the first time ha, gagawin ko to. Magtatanong ako sa comment section. Sa tingin nyo ba guys, shady siya? Press 1. Kasi sa akin, shady siya. 20 years? Tapos meron na kayong anak? Like wala siyang planong dalhin kayo dito sa US? Wala. Until my elder son, he was working here. And then, of course, na-homesick yung elder son ko. Sabi niya, Daddy, sabi niya ganun, if you're not going to to bring mama here in the US, I'll make sure I will bring mama and you know what's gonna happen. Yeah. Ayun ang sabi ng anak ko sa kanya. You know what's gonna happen kung ako mag-file
ng petition ni Mama. Oo. Wala siyang nagawa kundi i-file yung petition ko. Alam mo nung Sis Jen, I'm sorry, Miss Jen. Nung nasa interview kami, he was expected that I will be, the embassy would say no to me. Yeah. Sandali. Narinig niyo yung sinabi niya, sabi niya, Sis Jen, sandali. Oh, sorry, Miss Jen. Hindi talaga Miss Jen. Oy, gusto ko Jen lang. Jen, oo. Ano sabi niya? Ano sabi? May mga comment section daw. Baka iniisip niya na mas ma-provide niya sila if they are in the Philippines. I mean, I get that, but still, you know, like with kids, after 20 years. Actually, he was providing but not enough. I was paying rent, paying private in schooling. Oh, yeah. Not enough. $300 a month. Oh, wow. And That's why I sandali, did not- how many kids kayo nung time na yun? Actually, I had tatlo na yung bata nung time na yung time na I realized nung time na sabi ko, this is not right anymore. Sabi ko, I have to do something. Then I decided to do my little business, $100. Kasi nagkukulang na yung padala Yeah. Nagkukulang na, 3 bata yan Nagkukulang na yung padala niya. So, I had to do something na nag-catering ako, nagbebenta ako ng mga pagkain sa bangko, sa salon, nagpapautang ako ng pera. For $100, I started. Yeah. Then ayun yung ginawa ko. Tapos, hindi ko pinaalam sa kanya kasi, Jen, pag pinapaalam ko na may side job ako, Baka isipin niya na hindi na Hinihinto masyadong niya. kailangan. hinihinto niya yung padala sa akin noon. Exactly, that's what I was thinking. Hinihinto niya pag may side job ako. There's a time na nagtrabaho ako as a front desk, one of the hotel in Subic Bay, Zambales, International. I was in the front desk. Akala ko kung sino yun, tumatawag, ganun-ganun. Pala siya yung tumatawag sa front desk. Na, yeah, stalker din siya noong time na yun. Tapos nag-aral ako, hindi niya rin alam. Kami lang dalawa ng tatay ko na nakakaalam na do something na, tinuruan din ako ng tatay ko na do something na hindi niya alam. Kasi noong pa lang alam niya na may something yung sa asawa ko. Ayun yung niya, ayun yung... Pero, as of now, sinasabi ko sa mga anak ko na kahit na ganyan siya, naging good provider naman siya for the for how many years. Kahit pa paano. Oo, kahit pa paano. Kaya hindi ganun ka yung sama ng loob ng mga anak ko sa kanya. Pero when it comes to me and him, cut off na, wala na talaga. Pero sandali, I wanna ask this kasi di ba you guys know na kami ni Greg, we have 4 kids. So with having 3 kids na LDR for 20 years, ano yung sitwasyon like when it comes to like mag-prenatal ka? Lahat nakadetalye yan. Lahat nakadetalye yan, maya-maya tawag yan. Hindi, like, so he wasn't really around? Oh, no. Dumarating yan. Alam mo ba, nakakatawa, Jen? Mga anak ko puro November boys. Kasi dumarating siya sa Pinas, February. Oh. Kaya yung mga anak ko, 3 kong lalaki is November 4, November 11, November 14. Oh my gosh. Sandali, hold on. I'm sure ang viewers natin very interested to know the answer to this. Long distance, no? Long distance married. Oo. Kasi, okay, so every time na manganganak ka, at least nandyan ba siya or... Wala. Oh my gosh! Which is kamadrona lang ang kausap niya lagi. Ay, Kamadrona. Natural born lang yung mga anak ko, kamadrona lang lahat. Dumarating siya when the kids 3 months, 4 months, which is minsan napapaisip ako kasi bata pa Jen, bata pa ako noon na hindi ko naisip kung anong lifestyle dito sa US. Yung mindset lang namin noon is bumili ng bahay sa Pilipinas, to live a simple life. Ayun lang, wala. Kasi nakita niya sa akin, hindi ako yung babaeng luxury na mahilig ako sa ganito. No, walang ganon. I'm more on business.
Paano ko mapapalago ang 100, ang $100? Ganun ako eh. Tapos, yung mga personal ko na nag-aral ako without telling him. Alam mo yon na nung dumating ako dito, then nag-apply ako for community college. He was surprised. Na akala niya high school lang, tapos sabi ko, no, I studied in the Philippines. Then I was accepted here sa university. Parang ano siya, yung brief na, di ba, kasimula pa lang natin, shocking. Parang yung story mo na na-share mo, like, with all the few minutes that we started, it kind of reminds me of the story ni ate. Kasi di ba yung istorya niya na nung pagdating niya sa Korea, ginalingan niya talaga. So parang isip ni Mr. Robot, ay, kaya niya pala. Para siyang superwoman. So parang ikaw yung ganun. Yeah, I've been through struggle nung time na dumating ako dito. 1 week pa, first day pa lang dumating ako dito noong July 30. Then July 31, I didn't know, he put me to work as a caregiver sa tatay niya. Then sabi niya sa akin, dito ka lang. Sabi niya ganon, may pupuntang nurse dito, may pipirmahan ka mga document. I was shocked kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yeah. Tapos tumawag ang tatay ko, ang expected niya, naggagala kami. Umiiyak ako pang. Sabi ko, nagkatrabaho na ako. Oh my God, talagang nag-course na talaga yung tatay ko. Nagmura-mura na talaga yung tatay ko. Sinabi ko na nga ba, it was mistake na talaga pumunta ka dyan sa US, ganun. Dahil alam ko, papahirapan ka lang yan. Ang tatay ko ng ano, Hold on, we can go back to that, yung na-upset yung father mo. Pero paano yung process ng pagpunta niyo sa US? Through your son? no, he petitioned me. Kasi yung mga anak ko puro US citizen eh. When that time I get birth with my son, 1 month, 2 months pa lang I went to the US Embassy. Kasi, Jen, my father, I didn't mention about my father. My father is more on political. He's more on politics. So he teach me all the things that you have to do this, you have to do that. Kailangan, way back then, I remember, kasi, I think I remember President Aquino, you know, na, oh, if you're not married, you can use the name. So, yung sa akin noon, kasi mahigpit eh, kahit nakasal ka, walang paternity, hindi tanggap ng US Embassy. So, ang ginawa ng tatay ko, kumuha siya ng paternity, pinadala ko dito. Then afterwards, pumunta ako ng US Embassy to apply the US citizen passport, US passport ng mga bata. Ay, nice. Yun. So, yan yung paraan na nakapunta kayo dito. Yes. Hindi paraan, which is, he did petition me as a wife, US immigrant. Then, yung mga anak ko is a US citizen. Okay, now let's go back to that point in time na yung father mo, he was really mad na sinabi niya, sinasabi ko na nga ba, dapat ka ganyan. Before kayo umalis ng Philippines, I'm sure meron kang fear, meron kang... Meron na, pero naka-ready na ako. Naka-ready na ako way back then. Naka-ready ka na, but you didn't expect it to be that hard when you finally got I did not. I thought, naka-ready na ako, naka-ready kasi yung tatay ko sinasabi niya sa akin, you have to be ready kasi ibang utak ng asawa mo. Ganun siya. So, I have to figure out, sabi ko, na naka-ready na ako pero hindi ko na-expect na one day pa lang magtatrabaho na ako. Hello? Yung bagong salta ka pa lang dito, trabaho Iyak ako ng iyak. Tapos alam mo, Jen, yung nurse na awa sa akin. Sabi niya, oh, Miss Gonzalez, I'm so sorry. I know you've just been in the Philippines, etc., etc. I'm so sorry. Hindi ko alam na ipuput up ka na kagad ng asawa mo sa trabaho. Iyak ako ng iyak noon. Oh my gosh. Kasi doon, tapos na nung time na yun, nagtrabaho na ako. Tinanong ko kasi, anong gagawin ko? Wala akong alam for caregiver. Let's alone na bagong salta ka pa lang dito sa US. Hindi pa lang ako. Tapos, bigla akong nagtrabaho na. O, diba? Tapos, sabi ko, bakit? Anong gagawin ko? Nagtanong ako sa nurse.
Nagtanong ako, ano mga gagawin ko? Bakit? Ganun. O, matagal ka nang kinukuha niya. Ayaw niya ibang tao mag-alaga sa tatay niya. Gusto niya ikaw. Ha? Napaawa ko. Talagang plano niya na talaga to. Yeah. Parang ano siya, multi-purpose para sa kanya. Yes. Ano dito. Pero Yes. sandali, ano ang nature ng relationship? Ano ang, sa Bisaya, paunsay, dagan, hindi ka pala Bisaya. Ano ang takbo ng relationship? ano ang takbo ng relationship ng mga three sons mo with their dad before kayo umalis ng Philippines? Hindi ganun ka Kasi ang asawa ko, he's very strict. Mhm. Pagka nanghihingi yung mga bata sa kanya, Dad, I need $5, I need $10 kasi may babayaran kami sa school. Siya yung tatay na, give me a reason why I have to give you some money. You have to have the reason. $5, you have to give me a reason. Yung parang magsasubmit ka pa ng explanation. Yeah, explain to me why would I give you some money? Ganon. Doon Now, okay, so ganyan yung relationship nila before kayo umalis ng Philippines. Did it get better or worse when you got here? Worse. Nung dumating kami rito, naging worse. Medyo, kasi 17 years old na yung panganay ko So, he doesn't really know na ganun ang ugali ng asawa ko. Nagusumbong sa akin yung anak ko, nagusumbong din siya sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ask him. Sabi ko kasi may time na, of course, my son need to share kasi nagkatrabaho siya noon as a manager. As a 17 years old, manager na siya ng Wendy's. Yung panganay ko. So, sabi ng asawa ko, Bagong saltayan dito sa US, ha? Yes. Tapos sabi ng asawa ko, yung anak ko daw, hindi nag-share sa bill. Sabi ko naman sa kanya, kasi hingian mo. In the proper way, hingian mo yung bata. Magbibigay naman yan. Ganun. Doon nagsusumbong din sa akin yung anak kong panganay. Kailangan niya pala ng pera. Bakit hindi siya magsabi sa akin? Ganun. Ay. Ganun yung kuha namin ng asawa ko noon. Then tawag ito. Uy, grabe. Diba parang ilang minuto pa lang tayo. Parang nangasak na kaming lahat dito sa istorya ng buhay mo. My goodness. Diba, Miss Glam? Ang pagtitiis niya talaga. Ano ka ba? Kasi, yung pagtitiis kasi, I came from the broken family. Every one of us dream to have a family. Complete family. So, I dream of having a complete family way back then. Pero hindi pala lahat. Hindi mo maano yung gusto mo. Kasi ko na yan kay Lord, ito, ikaw na lang ang magdadala kung paano mo kakayanin, di ba? Ibibigay ko sa'yo, ikaw na mag-handle. Ganon. Basta nandito lang ako. Kahit anong gawin, kasi lahat naman tayo mga Pilipino is more on family-oriented Yeah. Mm-mm. Nag-try to be a good wife. Nag-try ako to be a good, basta wife. 100% You are a good mother. That's not even a question. You are an amazing mother. Don't question that. Kasi sa LDR pa naman na 20 years, hindi ko makakaya yun. Uy, bahala ka dyan. Marami akong disappointment. Marami akong opportunity na hindi ko ginrab dahil lang ko noon, I was married by him. Bata pa ako noon So, ang daming dumarating na opportunity noon way back then. But again, I'm married. Na hindi mo siya nag-grab. Doon ako nag-hold on na bakit. Tapos yung mga suffering, yung mga pag nagkakasakit yung mga bata, yung na-accident yung mga bata. LDR pa naman na 20 years, hindi ko makakaya yun. Uy, bahala ka dyan. Marami akong disappointment. Marami akong opportunity na hindi ko ginrab dahil lang ko noon, I was married by him. Bata pa ako noon So, ang daming dumarating na opportunity noon way back then. But again, I'm married. Na hindi mo siya nag-grab. Doon ako nag-hold on na bakit. Tapos yung mga suffering, yung mga pag nagkakasakit yung mga bata, yung na-accident yung mga bata, it was a painful for me. My two child almost die. Yung bunso ko tsaka yung
pangalawa ko with a car accident. Ayun ang pinaka-downfall ko talaga na akala ko mawawala silang dalawa. As Dito sa in, US? no, we were in the Philippines. Mga bata pa sila noon. Tapos yung dad nila is wala doon sa Philippines. Wala na, nandito lang. Nandito siya noon. Ayun ang pinakaano ko na sabi ko, yung alam mo yung dalawang bed, hindi mo alam kung sino yung kayayakapin mo, kung sino yung asikasuhin mo kasi may ano ka rito, may 4 years old, may 4 years old ka rito, tapos may ano kasi 4 years gap sila eh. Yung younger son ko tsaka yung isa kong son dito, magkanon sila ng bed. Hindi ko alam yung para akong hindi maluloka ako noon kasi hindi ko alam kung sinong kukunin ko sa kanila asikasuhin. Yung sigaw ko ng sigaw sa tatay ko. Oo. Sigaw ako ng sigaw nun sa tatay ko. Andito si Ness. Hi, Ness! Hi, Ness. Ano siya? Big TikToker siya. Kaibigan din ni ate. Oh, yeah. Ayun yung ano ko, yung downfall ko sa mga anak ko, yung muntik ko na silang mawala. Oh my gosh. Kasi mag-isa ka lang eh, lahat. Pero the good thing is, sila yung ano ko, sila yung strength ko na sa kanila ko kinukuha ng lakas ko. Oh my gosh. Okay, so sandali. Parang I don't wanna stay there kasi parang ang lungkot. Diba, 2 anak mo talaga. So, nung dumating ka na dito sa US, you did mention kanina na nag-aral ka. Mhm. So, how long did it take you para matapos mo yung... Actually, Jen, nag 2 years lang ako dito. Mhm. Kasi he was, actually, I did it on my own. Kasi one time, sinabi ko mag-aaral ako as a nursing. Then, from medical coding or medical assistant, Mhm. we went to the university. Tapos, inassist ako ng dean at saka ng assistant doon. Then, they gave me a test, exam. I passed for my exam, lahat. May pass ko yon. Tapos, akala ko okay na lahat. Because I'm willing to do so na mag-medical assistant ako noon. Tapos, we were in a office. Hindi ko makalimutan to na sabi ng asawa ko, we cannot afford this. Kahit na may military benefits ako sa kanya ng 100%. Parang ayaw niya mag-excel ka. Ayaw niya. Wow. Tapos, hinawakan ko siya. Sabi ko sa kanya, honey, sabi ko, para naman sa atin to eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Ngayon sabi nung din sa akin, pirmahan niya lang yan. Ang babayaran mo lang is 160 a month. During that time, Jen, 3 trabaho ko. Oh my gosh, Dad. 3 trabaho ko noon. Kaya nga sabi ko nga 3 trabaho ko during that time kasi tinutulungan ko pa rin siya noon sa mga financial loan niya rito. Tinutulungan ko ng asawa ko. Oh my gosh. Kaya that was my heartbreak when yung nasa university kami noon. Tapos, sabi niya parang napahiya ako. Nanginginig yung buong katawan ko. Tapos, yung sekretarya ng dean, ginarap niya ako, sabi niya, Miss Gonzales, can we walk out the door? Kasi nasa office kami. Tapos, nung lumabas kami, niyakap niya ako, umiiyak ako. Alam mo, ang bulong niya sa akin, please, divorce him. Oh my gosh. Yes. Sandali, okay, so she said that to you. Before you heard those words from her, pumasok na ba yun sa isip mo? Or hindi? Hindi pa kasi we were excited. Ako yung masaya ako nung kasi the-drive niya ako 2 hours yun eh. 2 hours driving dun sa school. I don't know, guys, if you guys can agree with this sa comment section. I think what happened was, I think he was being supportive of you, but then nung nakikita niya na, oh my gosh, like this woman is gonna excel without me. She's not gonna need me anymore. So parang he's like holding you back na. Ganun na nangyari sa akin. Na wala siyang suporta sa akin. Mm-mm. Ang niya lang, yun, maging asawa ka lang, diyan ka lang. Kung ano lang yung ko, tama na yun, di ba? Ganun lang siya. Oo. Na-threaten siya sa'yo, sabi ni KitKat. Oh, pero
nung time na yun, sinasabi ko naman sa kanya, yung kung ano man yung magiging, kung ano man yung makukuha ko, kung ano man yung matatapos ko, hindi naman para sa akin, para din sa atin lahat. Pamilya, oo. Oo, ganun. Good night, babe. Tulog na ako. Hindi, he knows. He knows. He knows. Yeah, He knows. he knows. Okay, continue. Yun, tapos after that, umiyak ako. Umiyak ako ng todo. Umiyak ako sa hindi ko pinakita sa kanya ng masama ang loob ko. Hindi ko pinakita. Doon ko na-realize na, wow, kailangan may gawin ako para sa sarili ko. Yeah. Tapos, knowing na about after that, siguro mag-go 1 year na, then I find out, dito yung una naming big agreement, about a year, nalaman ko na he's using a lot of email address to ano tawag nito? Makipag-chat sa mga Pilipina sa atin. You guys are still married? We're still married? Yes, kaya pala ayaw niya akong nasa bahay ako, ayaw niya akong, especially when his day off, he want me to work kasi I was working in the nursing home as a CNA. Night shift, 5 years, I was night shift. It's so confusing for me ang takbo ng utak niya. Mhm. Kasi, have you guys seen kung gaano kaganda? I mean, Tess is still like really beautiful, but have you seen yung kabataan niya? My goodness. Ano nga yun eh, ito nangyari kasi I was, parang din-display lang niya ako nung kabataan ko. Yun na nga, yung sinabi ni Bachacha? He just wants a trophy wife. Di niya kaya makita na Yes. kaya mo baguhin ang buhay mo. Hello everyone. Pag may party kasi Navy shift, pag may party sila, kasi Navy ball, gano'n, may mga Navy, he wants me to wear a high heels, he wants me to be sexy ba? Ganon. Hindi ako ganon. Kumbaga, natural teenager lang ako way back then eh. Yeah. Ganun ang niya sa akin. Parang, na-realize ko rin, parang ginawa lang ako ng mga... Parang palabas na. Ginawa lang akong palabas. Ganon. O, di ba? Ganon siya kakon sa akin way back then. Insecure siya, di ba? Like, parang merong mga ganong lalaki kasi. Like, they're insecure in that. Kasi, like, he knows for sure that you are drop-dead gorgeous. Tapos, mag-i-excel ka pa, like, financially wise. Parang, siguro ang tumatakbo sa isip niya is, oh my gosh, hindi na niya ako kakailanganin pa. Now, the most confusing... Wala sa isip ko yun eh. Kasi, like, yung nasa isip ko noon, I want to take care of my husband. Gusto ko ibalik yung mga parang I call it yung mga parang supper niya rin noon sa amin na nagpapadala siya ng pera. I wanted to return more than that. Ayun yun sa akin. As a being a wife, alam mo yun? Kasi your intention is there and your intention is good. Pero yung sa kanya kasi is, ano ba to, maganda na siya. Tapos biglang bagong salta dito sa US, tapos mag-i-excel siya more than me. Ano ba to? Parang ganun ba? Siguro na-confuse siya. But then for me kasi, the most confusing thing is, you guys were still married and nahuli mo siya na nagchat-chat siya sa mga Pinay. Yeah, mga Pinay, nagpapadala pa ng pera. Oh my gosh! Yes, this was a painful. Mula nung pumunta kami rito, nagkasama kami dalawa, he never treat my kids to go shopping or bilhan ng brief ang mga bata. To find out, nagpapadala siya ng pera sa Pinas. Actually, Jen, I noticed this when one time, we were in the Philippines, and itong mga cashier sa mga remittance, kilala na ako eh. Western Union. Na ikaw yung asawa niya. Yeah. Tapos may nagkon sa akin. Sabi sa akin, Ate Tess, sabi nga sa akin.
may kumuha na ng pera itong pangalan. Ha? Sabi ko, ako lang yung kumukuha. I know. Sabi, alam namin, pero meron siya taga Laguna. Bago kinukuha ko yung information, syempre nga naman confidential sa kanila yon, which is, sigurado ka, parehong address, parehong tao. Sabi, opo, pareho lang din. Doon nakapag-isip ako, doon alam ko nang meron. Pero hindi ko diniscuss sa kanya, never ko diniscuss. Diniscuss mo ba eventually? Eventually, yeah. Nung dumating ako dito, hindi pa. Kasi I want to make sure na meron talaga. Oo, kasi mahirap naman yun na i-confront mo tapos naghihinala ka lang pala. Yeah. Meron talaga, meron nung time na meron. Tapos nung na-find out ko na he's using a lot of email kasi siya rin nagturo sa akin to be as a, hindi ko na mention sa inyo, I was computer technician. Ay, wow. Computer technician, that's one of my skill. So way back then, yeah, nag-build ako ng mga computer. Number 1 ako sa amin. Kasi magpa-reformat, magpaano, 2,000, 3,000 na yun. That's my side job way back then. Ako yung gumagawa ng mga computer nila. Reformat, virus, ako yung naglalagay ng mga antivirus sa mga computer nila sa amin. So, one time na nasa trabaho siya, accident na nabuksan ko yung email niya. Okay. Tapos na-replyan ko yung babae. Sandali, ilang babae ba? You will not believe, he is using 26 email address. Oh my gosh. Yes, 26. Maloka ka, di ba? Hindi ko alam. Pati ako hindi ko maano pa paano niya maano to, 26 email address. Talaga lang, gano'n kakagwapo, gano'n. Sa akin. Gosh. Then, How are you? Then from then, na ako sis Jen, doon ako nagsimula na I'm working, I have to save money for myself, I have to save money for my kids. Yeah. So, yung ginagawa kong trabaho noon, 3 is for myself, for my kids, tsaka yung for the bills, tsaka whatever sa bahay. Kaya nagulat siya nung time na, to make a story short, yung time na talaga yung magdi-divorce na kami, that I had the money. Yeah. Kasi pinaghandaan ko kaya nga sabi ko, you always have a B plan. Alam mo yun? Beshi. Kilala mo ba si Taruboba? Oo. Hello, Beshi. Hi. Na-shock? My gosh, grabe. Hindi ko kinakaya. Okay, so you discovered all those things na I'm sure hindi niya inakala na madidiscover mo. Oo. How long did it take for you to finally get a divorce since you got here in the US? Siguro 2016 when I'm get fed up. 2016. Actually, he left Sandali, hold on. February. So dumating kayo dito sa US, what year? Dumating ako dito kasi nauna yung mga bata dahil mga US citizen kasi way back then we're saving money. Hindi kaya ng one time kaya ang kwan namin ng paisa-isa. So dumating ako dito ng 2000, if I believe 2010 or 2011. Oh, okay. So like 5 years. Oo. Oh my Yun. God. Sa 5 years na yun, wala akong ginawa kundi magtrabaho. Tapos para mabigay ko yung gusto ng mga anak ko. Hi, Andy. Ganun. Grabe. Parang ayoko nang alamin yung iba. Kasi, di ba, tawag ito. Minsan, tinatanong ko rin yung sarili ko. Sabi ko, wow. Sabi ko ganun na rin ako. Magpapasalamat ako sa taas. Yeah. Salamat. Dahil binigyan mo ako ng tibay ng loob. Diba? Tibay ng loob sa mga karanasan ko. Ganon. Tapos, nung time na I'm dealing, actually, I beg.
We even go to married council. Yeah, we went. Because I beg. Please, kasi naawa ako dun sa bunso ko. Na one time, galing siya sa school, umiiyak. Sabi ko, Patrick, what happened? Yung bunso ko. Ma, because I saw my friend, I saw my classmate, he was in the bathroom, he's crying. Why? Why? Why he's crying? Because his mom and dad is divorced. Oh. Tapos kumakain kami, pamilya, di ba? Kumakain kami. Eh, syempre, bata pa to yung bunso kong lalaki, bata pa siya. Nagsalita siya sa amin dalawang mag-asawa. Sabi niya ganun, Daddy, Mommy, Ma, I don't want you and Daddy to get divorced. It's ugly. Oh. Pero those time, we're having, alam mo yung medyo, yung marriage namin noon. Rocky na talaga. Rocky na, umiyak ako noon. Kasi nasaktan ako para sa anak ko eh. Yeah. Yung kumakain kami kasi noon, kumakain kami lagi kaming buo. Kompleto. Kompleto kami lagi kumakain noon. Tapos yung nagsalita yung bunso ko na ayokong mag-divorce pa. I don't want you and Daddy to get divorced, Ma. Because I saw my friend, he was crying in the bathroom. Kaya siguro ayun ang trauma ng bunso ko. Yeah. Pero nung time na during our divorce, kasi nag-beg pa ako sa kanya eh. Let's work it out, ganun. No, I don't want to. I need to see her, etc., di ba? Tapos sabi ko sa kanya, sige, pag umalis ka, Huwag ka na bumalik. sabi ko, don't dare me. Sabi ko, don't dare me. Umalis siya ng February 18. Sandali, hold on. Umalis as in pumunta siya ng Philippines? Yes, to meet this woman. Oh my gosh! He left us. Ang tindi Hindi ng na mag-ina. I told you, I beg. I even bend my knee. Oh my gosh, Tess. Yeah. Doon yung time na sabi ko worst na yung worst na sabi ko sa kanya na February 18 umalis siya ng Pinas. Yung tibay ng loob ko na kaya ko to. Kaya ko. February 18 umalis siya ng Pinas. February 19 we move out sa apartment. Nag-move out kami ng apartment which is lahat nakaplano na yan sa akin. Kasi hindi siya makinig sa akin eh. Yeah. Kung di siya makikinig, ito ang gagawin ko. Kasi before then, nagbeg ako. Before then, lumihod ako. Nakaplano na to. Sabi ko, kung wala sa kanya to, kung hindi niya accept to, kung hindi magiging okay marriage namin, ito na yung plano ko. Ilalabas ko na lahat ng plano ko. Ganon. Kasi the way I see it, kasi ang iniisip mo talaga is yung mga anak mo. Oo, yun. Yung time na yun. Pero umalis talaga siya. Umalis siya, nag-fly. Oh my 2 God. weeks. 2 weeks siya sa Pilipinas. 2 weeks siya. Tapos umalis siya ng February 18. February 19, nag-move out kami ng apartment, which is talaga yung apartment na kinuha namin is lahat malapit. Malapit sa Walmart, malapit sa mga mall, malapit sa school, which is tawid lang. Yung high school, tawid lang yun. Tapos malapit to 5 minutes away sa mga trabaho ko. Yeah. Yun ang lahat, pinagplanuhan ko lahat. Tapos during that time, February 19, tapos February 20, I still fixing the apartment na yun. Naka-move out na kami. I filed a divorce. Oh my gosh. I filed a divorce, nagbayad kami ako pala yung nagbayad, hindi pala siya. Correction, please. Ikaw talaga lahat. Oh my God. Nagbayad ako ng $3,500. Kasi may pinag-aawayan. May pinag-aawayan kasi. Kung wala kayong pinag-aawayan, you can go just, kung wala kang anak na involved, you can just go to the court and file the divorce. Oh. Sa City Hall. Yeah. Pero kung may batang involved, yeah, you have to fight for it. Talagang process na dadaanan.
siguro 7 months to 6 months ang kwa ko nun. Yeah. Pero sandali, like, nung kinausap mo siya na pag umalis siya, ganon-ganon, alam na niya na wala na siyang babalikan pag bumalik siya, pagbalik niya. May binalikan naman siya yung bahay namin. kami wala na sa bahay. Ano na lang, tinawagan siya ng kapatid niya. Kasi nung kapatid niya, tsaka yung biyanan ko, sila rin na nagsabi na mag-file ka ng divorce, i-divorce mo yung anak ko. Pati yung kapatid niya, i-divorce mo na siya. Kasi alam nila nangyayari sa amin. Oh, at least meron kang support from his family. Yes. Kundi dahil sa kanila, hindi ko marindem. Kumbaga, parang kahihiyan ko kasi pagka, hindi manggagaling sa kanila eh. Kinausap ko sila. Hindi ko na kaya. Kasi from, yung unang nangyari sa amin, sinabi ko sa kanila. Tapos, nagbigay na kagad sila ng hiwalayan mo. Pero pinagbigyan ko pa rin. Yeah. The second time around, doon na talaga na, push mo na yan. Lahat ng relatives niya, i-divorce mo na. Yeah. Ganun ang nangyari sa amin. So, does it seem like yung relatives ng ex-husband mo was very loving sa mga kids mo? Yeah, until now. Yeah, they support my kids until now. Wala akong ano sa kanila. It's just that I don't reconnect with them anymore. Tama na yung mga anak ko. Wow! Grabe! Oh, grabe! Kasi, meron akong gustong tanongin pero wag na lang. Hindi, go ahead. Sabi ko nga, okay ako, di ba? Hindi kasi parang nasashock ako dito kasi it came from like a simple question tapos nag-trickle na ng ganito. Oo, nga, di ba? Ilang beses na tayo nag-uusap sa phone tayo nila ni ate pero nagulat talaga ako. Uy, my goodness. Kasi hindi ako naman, you don't have to, kasi nasa social media tayo. Di ba? Okay, ito na lang. With what you went through with your first husband, kung merong mga nanonood ngayon na similar to that situation na pinagdaanan mo, ano yung mabibigay mo na, Tagalog, ano yung mabibigay mo na payo Ako, para malampasan nila yung mga hardships nila? Tayo, be wise, tapos always have a plan B. Pag alam nyo nang may something na hindi maganda, ano na kagad? Run your brain. Yung utak mo, patakbuhin mo na. Hoy, hello, Pilipina ako. Ano ba? Sa Pilipinas ngayon, kaya kong gawin to. Dito pa kaya na maraming trabaho. Di ba? Kasi ayun na nag-run sa akin eh. Kumbaga, hinuhugot ko yung kaya ko to. Alam mo yun? Na kaya ko magtrabaho. Kaya ko lahat. Kasi sa Pilipinas, nag-deliver ako ng mga pagkain sa lahat. Sa loan, sa bangko. Tapos nagpapautang ako, 5-6 ako, kalaban ko yung mga Indiano. Oh my gosh. Jack of all trades pala to si Tess. Pero 10% ako, more on business talaga. Grabe. Hello, Bayong Pinay. More on business talaga ako. Tapos, yun, nag-catering ako, nagpautang ako noon. Tapos in the same time, I had the burger machine. May 24 hours burger machine ako katabi ng college, which is yung mga college, mahilig sila maglaro burger machine. In the same time, I was part of the business sa computer shop. Kasi ako yung technician nila, so naging party ako ng computer shop nila. Doon sa computer shop, nandun yung machine ko, yung burger machine doon. You know what? After hearing your story sa pinagdaanan mo sa first husband mo, hello, Kerslyn. Hi, Kers. Here. Ngayon ko naiintindihan. Nandyan ka pa ba? Ngayon ko na naiintindihan bakit sinabi ni Tess na, ano ba yun? There was this one time na nag-live tayo. Hindi ko alam kung sa live ko ba yun or sa live ni ate na parang pinag-usapan mo din doon na sabi mo when it comes to situations, dapat meron ka talagang plan B. Yes. Kung ngayon, mas naiintindihan ko na kung saan ang pinanggagalingan mo when you're saying that. Yeah. Thank you, Kerslyn. Okay.
You wanna say something else? Yeah. Kasi, kasi ano tayo mga babae tayo, kumbaga, may ano tayo, kumbaga may kahinaan tayo. Yeah. Lagi mong isipin na na may kahinaan ka rin, kaya kailangan lagi kang magtatabi ng para sa'yo. May time na kung maano mo lang there was a second time. Kasi I was in martial arts, Aikido. Hoy, ano ba? Meron ka bang Yes. sayang gawin? Aikido. I almost. Jen, I'm glad those day na talagang nag-grumble kami ng asawa ko. Kasi kasi nakita ko siya, as in, pagpasok ko ng pintuan, kausap niya yung babae. Which that time, Oh my gosh. nakalimutan ko yung lunch bag ko. I was night shift. So pagpasok ko ng pintuan, nakabungad sa akin. Ano ba yung Skype ba yun? Skype? Thank you. Wow. Yung Skype. Yung apps na yun, Skype. Nag-i-Skype silang dalawa, nakita ko. Oh, di ba? As in, talagang doon ako pero binaliwala ko pa yun muna, Jen. Binawali ko. Nung papasok pa ako. So, nung pumasok ako, nag-drive ako, pumasok ako, umiiyak na ako. Hanggang nasa trabaho ako, umiiyak ako. Tapos niyakap ako ng coworker ko. Sabi niya sa akin, Tess, are you okay? Sabi, no, I'm not okay. I wanna cry. Sabi ko sa coworker ko, which is yung mga coworker ko, they are still my friend. They are Latina, may kulay. They are still my friend until now. Sila yung nandun sa akin na, kasi ako lang yung Pilipina sa building na yun eh. So, you're gonna be okay, sabi sa akin. Lakasan mo yung loob mo. We love you, ganon. Yung bang, umuhugot din ako sa kasama. Hindi sila nagbibigay ng bad side na they more on, pray, kaya mo yan, ganon. Kaya mo yung labanan mo. Meron ako isang kaibigan na puti siya. Sabi, tandaan mo. Sabi niya, ang buhay, Tess, ikaw lang talagang lalaban. Yeah. Sinabi niya sa akin yan. Kaya labanan mo kung anong darating sa'yo. Yeah. Kaya doon ako ang babait ng mga kaibigan ko noon. Kaya pagka lumalabas kami, ako lahat. Ako nagkukuhan. Kasi, they're not around me because meron ako or galante ako. No. I want to pay off kasi totoo silang kaibigan. Hindi sila yung, sige, manlalaki ka dyan, sige, mag-ano ka dyan, di ba? Yeah. He do it for you, so do it for him too. No. Yeah. Ang advice na sa akin, be tough. Alamin mo kung anong-ano, maging strong ka dahil hindi ka taga rito. Lagi nila sinasabi sa akin yan. Maging wais ka, ganun. Ganon. Tapos, yung time na, anyway, cut off that story about those, my coworker. Nung time na nahuli ko siya, nung umuwi na ako, wala akong tulog. Kasi panggabi ako. Kasi parang alam mo na kasi. Kaya lang, Nanginginig ako. Nahuli mo na nag-uusap sila. Yung utak ko wala sa trabaho ko. Ganun pala yun. Yung parang nasa alapaap ka nun. Para kang lutang. Lutang talaga ako nun. Lutang ako na umiiyak ako. Oo. Merong kumukuha ng something sa likod. Okay. My goodness, di ba? Sino magparamdam kayo dyan sa comment section kung buhay ba kayo? Nagulat din ba kayo sa kwento? Sa kwento ko nananahimik ako. Di ba? Oo, kasi Ako nga, nakakausap ko siya sa phone. Hindi ko alam to. Nagulat din talaga ako. Pero grabe ang pinagdaanan mo. Sa grabe grabe yung, pero naman yan, kasi lahat naman yan, lesson yan sa atin eh. Binibigay siguro hindi ibibigay ng sa taas yan kung di mo kaya. Yeah. Ayun yun eh. Siguro nakita niya, ay, matapang ka, uy, palaban ka. Kaya kaya mo yan, bibigyan kita nito, kaya mo yan, iba to. Kasi those time, Jen, I almost killed him. Huy! Yeah, I almost. Pero,
Noong time na yon, I'm glad my two kids are there. They hug me. Yeah. They hug me. Na ma, makukulong ka dito ma. Talaga yung nag-black out ako. Nag-black out. Naikido ko siya. Oh my God. Yung nakaupo siya rito. Nakita niya. Kasi nung nasa Pilipinas kami, ang nag-martial arts lang, yung pangalawa kong anak. Hindi niya alam, pati ako nag-martial arts. O di Kasi nagulat when it siya. comes to me, as much as possible na na ayoko ipakita sa kanya. Oo, para wala siyang alam. Oo. Pag nagpupunta nga kami ng mga bakasyon, alam mo ba kung anong ginagawa ko dyan? Yung telephone namin sa bahay. Pag 4 na araw kaming wala, yung telephone namin, yung bang telephone ba natin, Mhm. nakahangin. Hoy! Basahin mo tong sinabi ni Bachacha. Sabi, God will not. Agree ako dyan. Yes. Oo. Tapos this July. Yeah, yung kay Miss July, yeah. Kasi you guys, laki kasi ako sa simbahan. Mm-mm. Oo. Yan, that one I know. Laki ako sa simbahan. Yeah. Uy, grabe. Laki ako sa simbahan na nung time na kasi 'di ba yung naging adopted parents ko, kaya rin natuto ako mag-English. They were American. Tapos alaga ko 5 bata. Oh my gosh. So, kumbira talaga og English. Talaga, tapos yung nalaman nila na may na ako, may boyfriend na ako, ayaw nila. Mm-mm. Sabi, sisirain niyo lang yung buhay mo. Alam namin yung mga Amerikano sa US. Ayun, yung sarili mo, mo na lang kay God, ganun. I-kuha mo na lang sa kanya, serve more on God, ganun. Which is, ayun naman ang malaking thankful ko na yung puso ko nasa nangangailangan, ganun. Kasi, nag-guide ako ng mga tamang tao. Yeah. Ang lola ko rin nag-guide ako kasi kung kanina pag may kaibigan siya na kunyari sa isang Mormon again, Mormon religious, di ba? Mm-mm. Yung mga Mormon, oo. Yeah, ang gagawin niya, attend lang kami. 1 linggo kaming a-attend o pagka sige, 2 linggo, attend lang tayo diyan. Mm-mm. Lang kami Bible study, ganon. Bible study, makikinig, tapos back to born again Christian. Pero I never been yung nabaptize. Oo, Cheryl. Siya si Wonder Woman na jack of all trades. Alam lahat. Oo. Kasi siguro sa nangyari sa buhay ko nung bata pa. Kaya doon ko lahat hinuhugot eh. Alam mo, hinuhugot ko lahat. We're actually gonna go there sa sinabi ni Bachacha about sa advokasya mo. But let's finish this first. Okay, so parang i-fast forward na lang natin. So from the time na wala na yung first husband mo, what was the gap of time nung nakilala mo ang current husband mo? Actually, sandalian lang. Ay, I'm not mahalin being ka plastic. talaga, oy. I'm not being plastic talaga. Few months lang talaga. Nung na-relocate ako dito. Nabenta agad. Di ba sabi sa'yo, nahalin diretso? At least, nagsasabi ako ng totoo, di ba? Pero way back then, I was divorced na. Na-relocate ako dito kasi I was a dialysis technician. Oh, I wanna talk about that, but let's Yeah. finish this first. I was working as a dialysis technician. Tapos sabi ko, I want to get out of the city. Yung dating sa amin kasi we're talk of the town. Kasi yung city na yung napuntahan kong lugar which is around here in Texas, pero hindi siya ganun wala yata sa map yung lugar namin eh. Para siyang isolated na something. Yes. So sabi ko doon sa clinic manager ko na if there's a chance for me to relocate, please relocate me in a big city. Para sabi niya, mas malaki ang exposure. yeah, but this my clinic manager she's a Filipina. Sabi niya, Tess, sige, meron kaming opening sa San Antonio, but
before then, we have to provide you 2 months, lahat pinrovide niya sa akin 2 months rent for apartment. Ay, wow. Yeah. Okay. Yeah, kasama ko yung una yung isa kong anak. Kasi yung pangalawa medyo na heartbreaking siya kasi Yung, siya eh, ayaw niya talaga yung yung pangalawa ko siya talaga yung umiyak nung nag-divorce kami ng daddy nila. Sabi, ayoko umalis dito sa lugar na. Kasi napamahal na sila doon sa lugar, which is I understand. Hindi ko pinush yung isa kong anak, yung pangalawa ko, yung architect ngayon. Hindi ko siya pinush na tumira sa akin agad-agad. Binigyan ko muna siya ng, okay, so sige, magbandi ka muna kasi teenager, magbandi ka muna sa mga kaibigan mo, ganun. yeah. Pero nakatira siya doon sa anak kong panganay. Yeah, kasi 'di ba like parang naplanta kasi yung roots nila doon. So, 'di ba yung divorce, it's not just the two people that will get divorced. It's Yeah. everything. Dami na pati mga kaibigan. Yeah, pero yun na nga yung sa akin para lang ma-cut off kasi it was toxic na para sa akin yung Jen. It was toxic kasi talk of the town and lit lang ng city na yun. So I asked sa clinic manager ko to relocate me dito. Sabi, sige Tess, we have available there in San Antonio. Doon. Then doon ko na siya nakilala talaga. Actually, nakilala ko kasi ang asawa ko is, he was in the dating site. Ay, sandali. Nag-meet kayo sa dating site? Yeah, nag-dating site siya, which is yung profile ko doon, it was, I think when the time that I was looking for my husband. Sa first. Yeah, nung time na, kasi nandun, yung asawa ko nandoon sa dating site. Tapos, uratawa ko yung asawa ko nandun sa dating site. So, ang ginawa ko, nag-upload ako ng picture ko. Nag-pun din ako doon sa dating site. So, pero nakalagay doon sa sa profile ko, I'm not looking married, etc. Ganito ang ko. I'm looking for my husband. Capital letter yun. Nagkaroon siya ng something na, uy, matagal na pala niya akong kinukuan. Tapos one time na niya ako na email niya kasi nandun yung email address ko sa dating site na yun. Yun na niya ako, sabi niya, I'm from San Antonio, sabi niya ganon sa akin. Sabi ko, nandito rin ako, kung ganun, but I have to go to Corpus Christi, which is nandun kami. Nakatira kasi nga pinaprocess ko pa yung moving namin dito. Ang first date namin is doon sa dati namin, ng Corpus Christi, doon, Texas. Doon kami nag-first date ng kuwan ko. Tapos nung time nung nag-date kaming dalawa, medyo na-off ako noon, pero biglang nag-click na naman yung utak ko. So, kasi nakita ko siya nakita ko, wow, 6-footer. Okay, I was gonna ask, ano yung first impression mo, at least from your side, nung first mo ka nakita? Hindi ko, kasi sabi ko noon, kaya nga sabi ko na huwag kayong magsasalita ng tapos. Kasi noon sabi ko na ayoko talaga magka-boyfriend ng puti, uy. O, di ba nga? Uy, oo nga pala. Yung current husband mo is Caucasian. Oo. Sabi ko, ayoko talaga magka-boyfriend ng puti. Kasi nga doon sa amin nga, pag may puti ka, puti boyfriend mo, puti anak mo, kung sabihin, pukpuk ka na. Ganun yung mindset ko noon. Kaya sabi ko, Ang isip talaga ng mga tao. oo, kaya ayoko nung sabi ko, nung nakita ko ay puti, sabi ko ganun. Tapos ang tangkad-tangkad, 6-footer. Pero nung nakita ko siya is, naka-short lang siya, tapos may kwan siya sa ay, doon ko na kasi nagdasal ako noon, pinagdasal ko yan. Sabi ko, bigyan mo ko ng lalaki na na kahit may kapansanan. Sabi ko, kahit may kapansanan, basta mahalin ng mga anak ko, especially mga anak ko. Oh. Aalagaan ko siya habang buhay na namubuhay ako. Basta ibigay niya lang kung anong kailangan ng mga anak ko.
Sandali lang. Kaya nga sabi ko nga, when you ask to God na galing sa puso mo, ibibigay niya talaga. Yeah. Ibibigay niya talaga eh. Alam mo yun, nung ano ko, nakita ko siya, sabi ko, nung nakita ko yung asawa ko, sabi ko, nag-ano na ako, sabi ko, ay, aalagaan ko to. Ganun kaagad. Impression ko, pero mabait siya. Mabait siya. When it comes sa attitude niya Tagalog. Sa attitude niya, actually, mabait Ano ang talaga. pinakagusto mo? Generous. Ay, parehos kayo. Kaya nga nag-match kami, very generous. He could not say no to other people, especially when someone needed the help. Ayun ang nagustuhan ko sa kanya. Kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin na ikaw pwede ka pa magtrabaho. Tapos yung pera nandyan lang yan. Come and go. Which is the same thing with my grandma. Yung sinasabi sa akin ng lola ko na ang pera, alis lang yan, balik ka lang. Kung masipag ka. Ganon. Yeah. Ito. Wag mo sasabihin na bad luck ka, wag mo sasabihin na ano ka, no. Walang bad luck. Walang kundi ikaw mismo gagawa kung paano ka mabubuhay sa mundo na to. Yeah. Okay, now what about your 3 sons? Ano ang pagtanggap nila sa kanya? Actually, first, sila eh. Bakit ganon? Yung kakaano lang ninyo ni daddy, ganon. Parang, pero nung first impression nila, ayaw nila, ayaw ko muna, ganon. Pero nag-date na kami dalawa, ayaw pa nila makilala. Kasi naiintindihan ko na yung mga anak ko. Pero yung dahan-dahan kong sinasabi yung attitude nitong isa, doon nila kasi gano'n naman talaga ang process dyan eh. Kailangan i-build up mo yung lalaki. Alam mo yun, not in the bad way, in the good way. Di ba? Parang i-domesticate mo. Yes, ganun kaagad, ganun ko kinuha sa mga anak ko. Kasi puro lalaki yan eh. Tayo lang naman dito. Ganun ko kinuha sa mga anak ko na, dahan-dahan ganun. Pinakilala ko kung anong ugali niya. He's a widow, ganun. Oh, okay. He's a widow. But you know what, joking aside sa sinabi ko, kung mahal niyo talagang isa't isa, you're gonna work with each other's kasi merong mga behaviors na saka lang lalabas once you are living under the same roof. Ganun kasi ang marriage. You have to work with each other's flaws. Yung parang Aggressive when he's shouting, pero normal na yun. Ako naman, when he's shouting, kasi ayaw ko talaga ayaw ko nang sigaw sa bahay. Siya ang ayaw niya sa akin when I be quiet. Silent ako, ayaw niya. He was so scared when I keep my mouth shut. Na hindi niya narinig bunganga ko sa loob ng bahay. Something's going on, ganon. Ano nangyari? Bakit ganon? Ano siya mapalatanong ang asawa ko. Yeah. Kasi mas nakakatakot talaga pag ang wife tahimik. Tanungin niyo si Greg. Di ba? Ayaw niya nananahimik ako. Ayaw niya. Yeah. Mas kaya nga ngayon, alam mo, may sarili akong dito, may sarili akong parang small studio. Tapos doon, binigyan ko na siya ng headset para hindi na kami kasi maingay ako, kumakanta kami ng mga team ko, di ba? Oo. Nandito nga si Chanel, nakikita ko dito. Tapos siya doon. Pag hindi niya ako narinig at hindi ako naka-live, nag-wonder na yan, what happened to you? What happened to you guys? What happened to your team? Nagtatanong na yan. Sasabihin niya, meron ba akong ginawa? Ganun na siya nagtatanong na yan. Kasi, sabihin ko, siyempre, napapagod din kami. So, may mga trabaho yung mga yung kakong ganun. Yeah. Okay, I see now that you have grandkids. My goodness, you guys, kung hindi nyo pa nakikita yung granddaughters niya, please tingnan nyo sa page niya. Ang gaganda! Tapos, yung isa, morena. Ang isa,
Tisay. Oo, di ba? Nakakatuwa. Okay, what does it feel like nung, di ba parang nagpa-fast forward na lang tayo. What does it feel like when your grandkids came? Uy, para ako ang nanganak. Bakit? So, parang para ako ang nanganak. Kasi nung nanganak How yung many, manugang ko, how many grandkids do you have now total? now it's gonna be 4. Oh my gosh! There's on the way na yung isa. They're coming, hopefully by next year, nandito na sila. Ah, Hopefully by next year, nandito na sila. Oh, excited ako. Pero nung dito sa sa Kambal, talagang kasi I'm longing for baby girl. yeah, Di di ba? ba? Para akong nanganak, para akong ako lahat. Tsaka I did the Filipino way kasi nga nung time na yon yung manugang ko, speaking about my manugang, is more on Americanized. Oh, yung way niya. Oo. Yes. Paano natin papaliguan kasi they live with us while they building up their house. They live with us for, I don't know, for 1 year and a half until na magawa yung bahay nila. So sabi niya, paano natin papaliguan dito kasi nandito ako. Puro siya more on doctor. Yung advice, di ba? Ay sabi ko, so huwag ka mag-alala, akong bahala. Sandali. Gi-practice mo din ba na hindi paliguan yung mother? Kasi baka Hindi. Sa siya, sa hospital siya kasi nung time na yon nailabas na yung si Tisay. Tapos si Morena nasa nasa NICU. oh my gosh! Na-NICU si Morena. Kasi ganyan lang siya, liit-liit. Pero ngayon mas matanggat pa siya kay kay Tisay. Ay. Oo. So nauna kaming si Tisay naunang inuwi dito at ako nag-aalaga kay Tisay noon. Tapos hanggang nandun pa rin sila sa hospital. Siguro after 4 days umuwi na yung manugang ko. Tapos nandun pa rin si Morena. Kami dalawa ng anak ko pinupunta-puntahan na lang namin. Tapos ang kuwan ko noon yung manugang ko, she was so worried. Alam ko naman yung feeling ng nanay. Sabi niya sa akin, ma, paano natin papaliguan yung kambal? Ako nang bahala, sabi ko sa kanya. Ma, dito daw, sabi ng ganon. Kasi mahilig siya titingin sa TikTok, ay hindi, huwa ko ng batya. Ay, sandali. Hindi mo talaga sinugot yung tanong ko eh. Kasi diba, sa mga, I can see that lahat naman yata ng mga viewers dito, mga Pinoy. Diba, meron yung sa Bisaya pa tinuuhan sa buktot na after mga ang mom, hindi magligo kasi baka mabibinat. Pinaliguan daw siya after ng the next 2 days. 2 days or 1 day. 2 days talaga. Bahala ka dyan. Ako, after paglabas ng baby, naliligo talaga ako. I think hindi kasi siya CS siya eh. Ah, okay. CS siya kaya. Siya i-shield. Yung... Oo. Kasi, I don't know if 1 day or 2 days, I don't remember. Pero ang sabi niya, naligo na kagad daw siya. Ma, naligo na ako. Ganun. Ha? Nagulat ako. Natso, kay mabughat. Tinuod na siya natso. Mabughat lagi daw. Tinuhuan sa mga buktot. Nag-Chinese na po si Jen. Tama ko yung mga Bisaya diri si Natso. Oo. O, diba? So, pero hindi mo siya exactly pre-practice talaga yung Filipino way. No. Kasi ako yung mother-in-law na hindi kita papakalaman. Gawin mo yung sarili mo. Basta wag mo akong pakialaman. Ganun ako. Do you? Ganon. Lang ang kami kailangan. Ayun lang siya. Ganto-ganto. Pag ano ba to ganon. Pero sabihin mo yung papakialaman kita, no. Never nangyari. Yeah. Kasi diba, like with you, kasi three boys ka. I'm sure kung sino yung mga naging girlfriend ng mga kids mo, I'm sure they were like threatened na, oh my goodness, parang ang hirap siguro nito kasi biglang merong babaeng papasok sa pamilya. Parang ganun ba? Oo, hindi naman. Hindi kasi ang lagi ko lang sinasabi sa mga anak ko, ginusto nyo yan, minahal nyo, madapa kayo, bumangon kayo, ganun. Ganun ako eh. Yeah.
That's Okay. learn from your mistake. Ganun ako. Yeah. Nakakatuwa kasi like parang yung story ng buhay mo, it went from okay naman talaga ang, 'di ba, kung sino yung nanood talaga Tagalog Oo. yun eh. Kung sino talaga yung unang nandito talaga na sinundan ang istorya ng buhay ni Tess. Tagalog ito. Hindi talaga ang istorya ng buhay ni Tess hanggang at this point. Di ba masasabi nyo na para siyang fairy tale somewhat? Kasi Alam mo, meron Jen, siyang dinaanan. there's a show, I don't know, sa Facebook na pinapakinggan ng asawa ko lagi. I think that's a drama na siya. Tapos one day sabi ng asawa ko, sabi niya sa akin, why don't you write your story and I will send this guy and so you will be in the social media. Ha? Why not? Di ba, i-ano mo lang siya, parang i-hide mo lang yung mga private information. Yes, pero kinukuha ko ng asawa ko, write your story. Tapos papadala ko kasi mahilig siya makinig ng mga family drama. Yung listen ba yung mga ngayon sa Facebook? Ang dami na ngayon eh. Gusto niya ako, ha? Sabi ko, lubayan mo. Sabi ni Miss Chanel, kalahati pa lang daw. Anong kalahati? Kalahati pa lang daw to. Parang hindi ko na kaya. Kalahati mo lang talaga. Wala pa sa kalahati, di ba? Ayun. Okay, now we're gonna go to, kasi di ba parang naikwento mo na din kanina. Kasi naiintindi, like what Bachacha was saying kanina, mas naiintindihan ng mga tao bakit parang pay it forward yung ginagawa mo when it comes to yung advokasya mo sa buhay. And now with your husband, nakakatuwa kasi you both are sharing the same passion when it comes to helping people. I am aware of the dialysis situation na ginagawa mo. Please tell us about that. Kasi gusto ko talaga siyang i-highlight. Kasi I think everybody knows how expensive that Yes. is through dialysis. Talk So about I, it. so I started dialysis, donating the high plaques and low plaques dialyzer. I was donating, I think I started when 2017. Nag-ano ako sa Pilipinas when I went there, nag-survey ako actually. First nag-survey ako sa mga center, sa mga public center, sa yung mga public hospital na wala masyadong dialysis, mga dialyzer, mga EFO, yung mga antibiotics nila. Doon 2017 I remember that. Tapos I said I'm still working as dialysis tech. So parang na hurt ako kasi there's two people na nakapila, long line siya. Humihingi sila ng tulong para sa pang-dialysis nila. And for me to know na dito, sabi ko, oh my God, sabi ko ganun, samantalang sa US, ang dali lang Accessible siya. ito. Yes. Ito mga to, mamamatay na, nakatayo pa rin. Yeah. Alam mo yun? Kailangan nila ng dialysis, kasi tapos nag-interview ako, I think few people that I talked to, mga nagda-dialysis. Paano po yan kung hindi kayo makapag-dialysis ng 2 day o ng twice a week? Kasi meron twice a week, thrice, may 2, may 3 times a week, ganon ang dialysis. Tapos may isa sa akin nagsabi na, patay po kami. Diba? Yes. Yeah. Kasi dumi na ng dugo yun, yung dugo mo madumi na eh. Kailangan nang i-flush out yun eh. Yeah. Ayun, kaya doon ako naanti ko, oh my God. Tapos doon na, nung bumalik ako dito, 2017, then I started my YouTube channel, which is I already have my business in the Philippines. Yung Mamshi Beauty Salon. Yeah, I have my business. Yes, that was my business. I have a beauty salon, which is name is Mamshi. That was 2000. I started my business was 2016 when I put up my salon as a Mamshi. Okay.
2016. Then thrice a year kaming umuwi ng ng asawa ko noon time na yon. Then 2017 when I get back here, I started my YouTube channel. I guess Iniwan ako. tumahimik kayo. Anong pangalan ng YouTube channel mo para Mansi Tess. Pero ngayon hindi ko masyado siya, I don't pay attention kasi I get paid before. Pero na-shut down ko yun. So I'm making an hour again. I need to make my hour again to get back kasi YouTube paying me already. In-stop ko lang yun nung time na siguro I was down dahil sa pandemic. Yes. Nanahimik ka. Sandali. Hold on. Okay. Hindi niya na alam. Ano ba? It's okay. Kay David. Bakit? Dabo na naman yan dyan. Anong pinukuha mo yan? Okay. Oh. Ay, nako. Okay, sandali. I need to get... Hindi talaga ako nagbabasa ng comment. Kaya wala akong Okay. So, ito na nga. Let's, na-mention ko kanina at the beginning of the live. Guys, naman. Okay. Sa beginning, di ba, sa live? Huwag na! Wala. Okay. Okay. Di ba ngayon ang username mo is jtest59? Yeah. Kasi nung in-interview ko si Miss Catering, yan talaga yung username na ginamit mo. And I was even telling you na, di ba, nakapost yun sa YouTube channel ko, yung Clink Catch. So I'm sure, ang initial thought ng mga tao, kasi, di ba, sinabi ni Miss Catering doon, ay oo, si Ate Tess, siya yung nagpadala ng, ano ba yun? Bigas na luto na. Sa bata na yun. Hindi ko mismo kasi naka-live siya. Tapos bigla ako wala siyang bigas. Oy, minessage ko siya. Kumuha ka na isang kaban bigas doon sa kapitbahay niya. Dali, now na. Oo, kasi di ba yun siya. So, ito yan siya guys, si JTest59, yung nakita nyo. Kasi even until now, I think it's almost like 7,000 views sa YouTube ngayon. And ang dami ng nakikita ko na nag-capture ng video na yun kasi 'di ba nag-viral yung pag-interview ko kay Miss Catering. So, let's talk about like paano mo siya initially I mean obviously nakilala mo siya dito sa TikTok, but what was your initial communication ni Amor ni Miss Catering? Oh, way back then yung nag-interview mo silang dalawa ni I think that was a birthday. I don't remember. Birthday noon may birthday. I don't know if your husband's birthday or one of them, Mirna and Miss Catering. Ay, Tapos, yeah, that time. I don't remember that. Tapos nagpadala ako. I think you were playing a game. May game noon. Tapos, nagpadala ako kay Mirna at saka sa kanya. Which is yung kay Catering na worried ako kasi iba yung name. Yung way back then. Pero nagpadala ako sa kanya, which is I never had thank you ng reply sa akin. Pero it's okay kasi alam ko naman na busy siya. I never ask him, why not you say thank you? Kasi kakapadala ko lang sa'yo. No, never ako naging ganyan. Tapos nung time na yun, eventually, yung nakikilala niya ako, pinakilala ako sa kanya ni Ashgo. Baka hindi siya yung nakatanggap. I think binigyan ako ng kapatid niya yata. I don't know. Kasi 'di ba meron yun siya, 'di ba guys? 'Di ba meron yun siyang ayoko mag-chismis kasi dito pero 'di ba Anyway. Oo. 'Di ba meron siyang ex-boyfriend? Oo. Oo. Ayun ang doon ko napadala. Tapos pero it's been a while. Tapos nakilala ko ulit siya kay Miss Catering tsaka kay Ashgo. Pinakilala nila sa akin, si Tita Tess, sabi yung gano'n. Lagi nasa mo yan, nagpadala yan noon sa'yo. Doon kami nagkalagaanan ng loob.
Yeah. Wala, So, grabe naman to si Mayor O, namimigay daw ka daw ng house and lot. Grabe naman. grabe ka. Yung doon ko siya nakilala na ano. Actually was, kung hindi kami nakauwi, kasi binigyan ko sila ng plano noon. Nung time na yon during nakakausap ko ng si catering, my plan was to give them my small business, yung restaurant na gusto nila ni Maring Camille. Hoy. Wow. Yes. grabe ka. Kasi I asked them, anong gusto nyo yung, kasi during that time, still pandemic eh. Medyo, medyo kung na yung pandemic no, medyo paalis na lang konti, alis-alis. Oo. Mm-mm. Yeah. So I asked them, sabi ko, ano ba yung plano ninyo? Tapos, ganto, si Camille nag-ano sa akin, tita, ganto talaga restaurant talaga. Ano bang ko ng restaurant? Sabi ko, ano bang klase? Sabi, turo-turo, ganun-ganun. Kasi parang nagkakaroon na ako ng idea. Tapos, nag-cost lang na, magkano ang cost ng restaurant. Nagbigay sila ng cost sa akin. So, I'm waiting for them to give me a layout. Mhm. They never did. Hanggang nakuha ko na naging busy na sila, nag-ano na sila, ganun. Okay, I let it go. Kasi hindi naman ako na, pero I was waiting for them to give me, Tita Tess, ito yung, ito na yung pan namin, ito yung fries, ito yung layout namin. Kasi ganun ako eh. If you want me to help you out, give me a layout, yung Yeah. walang scamming. Yes. Oo. Yeah. Pero Okay. hindi. Yeah, so walang nangyari with that plan. Wala. Kasi nakita ko naman na naging busy siya. Nakita ko, which is, after those, naging busy na natutuwa naman ako kasi may tao talagang tumutulong sa kanya. Ayun. From, message, Inay, kamusta na? Ganon. Oy, happy ako sa'yo. Ganon. May mga time na I remember ha? Ganon. May pa hudyat sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw, kada na lang nag-viral ka, may jowa ka. Natawa lang siya sa akin. Sabi niya, Inay, wag mo talagang yung totoo lang. Kako pag nag-ano ka, may jowa ka. Pag nag-viral ka, may jowa ka. Si David, sabi niya, bahay lang daw sa kanya, tita. Tapos si Bachacha, sabi niya, Tita Tess, padala ko layout feasibility study. So, can support later. Haha, joke lang po. No, kasi nakakatuwa naman talaga. And nasabi ko na din to kay ate na ang gusto ko talaga kay Miss Catering is never talaga siya nanghingi. Oh, never. Never talaga. Mag-message ako sa kanya. Like, alam ko, like, she's really busy and everything. Pero nagre-reply talaga yan sa akin. Anyways, how about that thing that you posted? Parang meron siyang eggplant plantation or something. Ano yun? Oh, that's one of my founders sa Pilipinas na tinutulungan ko dun sa community namin. Mhm. Sa community namin kasi nandito pa ako noon. Sabi ko, I want to do something dun sa amin na yung mga matatanda ba, bigyan ng gawain kaysa pagchismisa. Kesa magmarites sila. Yes! Diba? Tapos nagawa kami ng kubo-kubo. Alam, kubo-kubo na yung 3,000 pesos lang yon na pinagawa ko. Tapos yung mga binhi, yung mga magkano lang yun, wala pa. Pero tignan mo naman ngayon, yung mga vegetable, grabe. O, diba? It's busy. Yeah. Natutuwa naman ako kasi tapos kinuha ng founder, gano'n. Uy, wag ganyan. Di ba? Binigyan ko lang ng mga gawain yung matatanda doon sa amin ng mga chismos. Okay. Actually, one of the reasons to why I'm interviewing Tess is because yung personality niya kasi is meron siya mga ginagawa pero hindi siya nang-a-announce. So parang gusto kong ibigay yung floor sa kanya ngayon na, sige, you can talk about it na kung okay sa'yo. Kasi Sis Jen, you don't need to brag what you have. Keep it simple. Bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos na gumawa ng paraan kung paano ka makikilala. Huwag ka rin gumamit ng tao. Yes, totoo. Yes. Mm-mm. Huwag kang gumamit ng tao. Do you. Ayun ang do you. Diba? Parang linya mo na to ngayon na, do you? Yes, do you. Kaya huwag kang gumamit ng tao. Kaya mo yan. Ganun lang yun. Kasi,
I don't need to brag what I have. I don't need to brag what I did or what I built. Hindi ko Yeah. kailangan ano niya kasi those are temporary. Yeah. Kasi ang ngayon, ang may sakit ako ngayon. May sakit ako ngayon. Sa tingin mo ba, pera, may ano? Ano gagawin ng pera ko? May sakit ako ngayon. Wala din. Yeah. Opo. Hmm. Kasi ang hirap kasi nun na like, 'di ba parang it brings me back to the pay it forward. Iba naman kasi yung pay it forward namin kasi kung ano yung pinapakita namin ni Greg, yun yung mga gift na binigay sa amin nung nagla-live kami. So it's not like, parang kung i-shortcut ko siya, whatever you see that I'm posting here is coming from you as a TikTok community. Kung ano yung hindi nyo nakikita, sa amin galing yun. But you're not gonna see it because wala naman kayong parang gusto ko kasing i-highlight, parang gusto ko siyang i-implement, parang gusto kong i-showcase yung unity na pwede nating gawin through social media na we can actually work together. Kahit yung 1 coin lang, sinasali ko talaga. But, maganda nga yun, maganda yung ganyan. Kasi I was, if you get into my TikTok, may one of the na may tinulungan kami mag-asawa na sa dito taga amin, pero doon na-realize ko, Beb, may mga ano rin pala dito. Parang gusto kong gawin to. Sabi ng asawa ko, no. Sabi yan kasi dito mahirap gawin yung marami kang makakalaban. Yun. oh my gosh, really? Oo, marami kang makakalaban, marami kang ano, di ba? Parang Kaya makakakan? Kahit maganda yung intention mo? Yes, iba yung ano, iba yung utak nila. Oh my gosh. Mm-mm. Ayan. Anyways, before I will forget this, kanina, huwag na muna kayo mag-comment, okay? I just wanna say this. Para kasing nabilookan lang ako kasi kaibigan ko din yung isa. Hindi ko naman alam na, di ba? Wag na kayong magdagdag sa comment. Alam nyo na to. Pareho kasi ng pangalan and I wasn't like, parang nagulat lang ako. Anyways. Naghihintay lang ako. Ano yan? si David, tawa ng tawa. Ano yan? O, di ba? But yeah, like, okay, ganito na lang. Since you're now here on social media and obviously, yun nga, yung personality mo kasi is hindi ka nag-a-announce sa mga ginagawa mo when it comes to your advocacy to help others. What's your message for your viewers na gusto ding gawin yung ginagawa mo? Na not exactly na, kasi now that we're all here kasi sa social media, parang ang initial thought kasi ng mga tao, when you post something na meron kang natulungan, parang, ay, wow, bakit pinapakita? Parang ganun. Like, if they wanna start something somewhere, para gumaya sa'yo when it comes to your advocacy to help others. Kasi iba-iba naman kasi ang ano natin eh, 'di ba? May mga tao na gagawa sila ng para sa kanila, that's the way they are. Oy, gagawin ko to para sumikat ako. 'Di ba? Gagawin ko to for show. Yeah. Kasi ibig sabihin wala sa ano mo no, ba't kailangan mo pang ilagay? Pero nasa kanila na doon, wala na tayong pakialam doon eh. Buhay mo yung bahala ka na. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Pero yung sa akin, kasi siguro na natuto ko sa lola ko na hindi mo kailangan ilabas kung anong meron ka. Yeah. Dahil kakainggitan ka. Yeah. Yan ang ano sa akin ng lola ko. Sa lahat ng kasalanan sa mundo at alam ng Diyos, inggit ang pinaka masamang kasalanan. Yeah. Kaya ayoko sa totoo lang dyan na may naiinggit sa akin. Ayoko. Di ba nga yung ano ba yung sinabi ni Oprah? Don't be friends with someone who you know is jealous of you. Yes. Kasi meron at merong sitwasyon na dadating na kahit mahal ka talaga niya as a friend, pag yung inggit talaga ang umiral, Tagalog. Wala na. Umiral, Bagsak. wala. Babagsak ka kasi kaya nga sabi ko nga
Yung lola ko, kinuha niya sa akin, ang isang kasalanan sa mundo ng tao ay ang inggit. Kasi sa inggit, makakapatay ka. Sa inggit, magkakaroon ka ng kaaway. Sa inggit, lahat magagawa mo. Makuha mo lang yung gusto mo. Yeah. Yung wala, yung feeling mo na wala sa'yo na andun sa iba. Yes. Ayun ang number one na natutunan ko nung nabubuhay pa yung lola ko. Okay. Message for when it comes to women empowerment. Like, di ba, like you shared your hindi kasi di ba like yung istorya mo talaga, Oo. di ba, parang ano bang female version ng Jack of all trades? Parang ikaw na yun. Hindi lang, maging mamasid ka lang kung ano nangyayari sa kapaligiran mo, mamasid ka lang sa nangyayari sa buhay mo, sa sarili mo. Wag kang bulag. I love that. Wag kang bulag. You have to be like open-minded when it At comes saka to kahit isa yung pa mga kasi, na bagay. Tsaka kasi may mga nakikita ako not just sa Pilipina. Marami ako nakikita dito sa TikTok. They going through some marriage broken up, ganun na hindi mo kailangan pagsabi, hindi mo kailangan hindi siguro ako lang to Jenny, na I never ask any help from anybody. Yeah. Never. As in, ikaw lang talaga mag-isa. Ako lang meron talaga. kang anak. Ako lang talaga. Yeah. Never akong, which is, I remember one of my friend from Corpus Christi, si Maribel. She offered me a lot kasi she knows that I'm going through a lot. Test, dito na kayo ng mga bata, ganon. Pero I deny. No, kaya ko to. That was 2 hours away from me. Sabi ko, kaya ko to. Sabi ko, Bel, thank you. Pero never akong nagsalita sa kanya. Never ako uy, Bel, kailangan ko ng tulong mo. Uy, Bel, kailangan ko ng pera. No. Yeah. Kaya mahal ako ng babae na yun kasi sabi niya, lahat ng pinagkuhan mo, may mga anak ka pa, believe ako sa'yo. Kaya yung mga nandito, yung mga going through the same thing that I had way back then, kung maaari lang, okay lang umiyak. Okay lang, pero wag na kayong, as much as possible, think something positive. Paano kayo makakagawa para sa sarili nyo? Huwag nyo na i-broadcast. Kasi mabubokya kayo. Yeah. Totoo. Kasi, diba, parang kung kaya mo naman siyang, I mean, there are some instances na you have to speak up and, parang ilabas mo lang siya. Kung sa Bisaya pa, ipahungaw lang na yung mga dati ba? Actually, I had one time, she's a doctor. Doon ko talaga nilabas sa kanya, sa doktor ko. Oh. And she diagnosed me as I'm having anxiety and depression. She gave me all the medication, which those time dealing with my ex. Talagang depression. Sa kanya ako umiyak, sa doktor ko. Nag-diagnose sa akin. Oh my gosh. Tapos nasa akin pa yung referral na sinabi niya, yung kanya na, if you needed my help, just let me know. If you need me to be your witness as a verbal abuse, sabi yang ganon, I can be your witness. I will stand by you, Tess. That's my doctor, ha? Wow. Kasi sa kanya ko iniyak. Kasi nakita niya ako paano ako sa mga anak ko. Which kasi nga yung city namin, di ba, iisa lang. Maliit lang. Parang siyang like a really small community type. Kaya she's become my friend. She become my friend. She feel bad when I moved here. Na sabi niya, oh, I feel bad, Tess. But remember, just one call, I'm here for you. Ganun. Naman ako, makakuan ako sa mga kaibigan kasi. I want to ask you this kasi 'di ba like ang dami mo talagang pinagdaanan based on what you told us, what you shared to us from your experience with your first husband. If he's watching right now, mapapatawad mo pa ba siya? And what would be your message for him?
Siguro, ano na lang eh. Yes, I am. Yeah, we actually we already say forgiveness to each other eh. Mhm. Mm. Nag-ano na kami, Parang which is right now, my ex is, I cried one time when I find out he was dealing for dialysis because he never thought he could be one of, yung sa dialysis. Oh my yeah, God. he's one of them now. He has, I think a right eye. He was blind with the right eye. He cannot even stand up. He cannot even walk. Pero bata pa yun. 4 years gap, I'm 52. Ay, nako. Mm. Ayokong sabihin. But, Ayun na yung ano, pero ito lang yung kahagaling na ng mga bata galing Pilipinas, di ba? Umuwi sila rito. Nasa Pilipinas pa lang ako, sinabihan ko ng mga anak ko. Sabi ko, once you get back to the US, sabi ko, please, sabi ko sa kanila, visit your dad. Yun naman ginawa ng mga anak ko. Pinuntahan nila daw sa, I think last month, no, bago dumating ng July 17, after 4 days, nagpunta sila, binisita nila si daddy nila. you know what? Like, I know we're about the end, but it's like, based on what you shared to us about your story, and I'm sure there's a lot more to your story, pero mas naniniwala na talaga ako ngayon sa good karma and bad karma. Yes. Yun lang talaga, parang, like, kung sa akin lang talaga, yun lang talaga, parang nakuha ko ngayon sa story mo. ayun sa akin lang, huwag ka mang-apak ng tao. Yeah. Dahil babalik at babalik sa'yo yan. Yeah. Ayun ang ano ko. Which may mga kaibigan din ako na ano, pero ano, kasi eto na, babanggitin ko na to, Jen. When it comes to friend, when I building up a friend, ano ko yung parang tinatreasure ko. Yeah. Tinatreasure kong ang ano, kumbaga may mga tao talagang bumibitiw sa akin, pero ako hindi kita bibitawan. Same with me. Hindi kita bibitawan. Ikaw ang bibitaw sa akin kasi may rason ka. May dahilan ka kung bakit bibitaw ka sa akin. Yeah. Ayun ang sinasabi ko sa sa team ko rin na kung ano, kung bibitaw kayo sa akin, let me know at give me a good reason. Kasi ako, hindi ko sila bibitawan. Ganon din ako sa mga kaibigan ko, hindi ako bibitaw sa inyo. Kayo ang bibitaw. May mga kaibigan ako na bumitaw sa akin. Yeah. Which is, I understand why. Kasi, hindi ko na maibigay yung ano eh, alam mo yun. Hindi naman ako ganun kayaman. Uy, Diba? grabe. Nagsalita talaga yung ano, magtrabaho lang ng ilang oras isang araw. Daming pera. Hindi naman ako. Hindi, actually, yung ano, eto pa, para sa mga ano nandito, kung tumutulong man ako, galing sa bulsa ko yun, hindi galing sa bulsa ng asawa ko. I love that. Kasi, Hindi di ba galing yung sa Bisaya, di ba yung sa Bisaya, meron yung mamoy boy? Ano bang Tagalog ng mamoy boy? Hindi ko alam. Google ko. Uy, sa mga Bisaya, diha, unsay Tagalog sa mamoy boy? San na? Ano ba ang Tagalog ng mamoy boy? Oo, pamukha. Meron yung isa. Isumbat. Oo. Kasi ang hirap kasi noon na, 'di ba, yung culture kasi ng yes, I see you Max. Oo, isumbat. Ang hirap kasi noon, mas mabuti yung ganun na galing mismo sa'yo. Kasi I mean, our husbands are supportive and everything, but when it comes to things like that, yung culture kasi natin is hindi pareho. So, Kasi I love that. Ang ugali ko kasi, Jen, ano ko yung, pag may nakita ako ng, konti lang, na alam kong pagkakaperahan ko, go ako. Yeah. I need to invest. Ganun ako.
ano na yan, dollar na yan. I need to invest. I need to do something. Talaga, business talaga ako yung, uy, tama to uy, maganda to, ganun. Pero yung asawa ko, he's very supportive lang. Support lang yan sa akin. Ayaw niya lang talaga yung nananahimik ako. Kaya yun, Merong something. Ay, meron ba akong ginawa? Oy. oo. Ayaw niya, pag nakatahimik na ako, tatanong na yan sa mga bata. Something wrong, ganun. Ayaw talaga nung nanahimik ako. Kaya kanina, di ba, nandito, tatawa-tawa lang siya. Okay, ito na lang kasi I don't know how long we've been here and I really thank you guys for staying sa mga nag-engage sa comment section. Well, thank you, guys. I do see Miss Chanel, which is part of your group, right? Your Yes. team. Ito na lang, ano ang message mo para sa team mo? Ang message ko sa kanila is, yung bang magtulungan lang. Ang lagi ko lang sinasabi, basta kaya ni Tita New Tess, nandito lang ako. Kung hindi ko kaya, sasabihan ko kayo. Yun lang. Alam nila ugali ko na pag hindi ko kaya, sasabihin ko. Pag wala ako, sasabihin ko sa inyo. Yeah. Pero most likely, kasi, lagi kong sinasabi, I'm here for you guys for emergency. Pag may emergency kayo, nandito lang ako lagi. Mhm. Ganun. Pero ayaw na talaga namin yung okay na kami. Yung parang ano lang, low-key, parang ganun. Yes. Kaya nga kami, puro kantahan lang kami kat wala kami mga boses, kantahan lang, di ba? Oo nga, nagbobolahan lang. Okay, gusto ko na lang din isingit to kasi I think you guys know that Tess is also a good friend of ate of Alinir na and I can really see why bakit nag-click din sila kasi ang parang pareho kasi sila ng personality. Yung alam mo na kalog pero once na seryoso ang usapan, meron Kasi kahit na gusto kong sabayan si Mirna, hindi kasi ayun sa akin kasi, may mga manugang ako nanonood sa kanya, tsaka yung mga anak ko nanonood sa kanya. Diba? Yes! Alam niya yan! Sabi ko, Mars, nanonood yung manugang ko sa'yo. Kaya ako, oh my gosh. Kaya wala ako, lalo na ako pag Pero kung kaya kong sabayan. Kahit pareho nga kami, sabi ko, kung sa tambayan, alam mo yung tambayan, sa kanto, pwede kami ni Mirna. Oh, mag-ano kayo para magtagayan kayo sa sa kanto tapos magchikahan. Yeah, pwede kami dalawa doon. Chicharon lang, no? Tsaka cornic, okay na kami dalawa doon. Sabi ni Miss Chanel, nanggugulat yan Miss Kling, mamaya may blessing na, o diba galante? Kasi minsan kasi, kahit hindi sila magsalita, nararamdaman ko eh. Yeah. If you have connection to these people na matagal na kayo, nararamdaman ko. Pero pagka nararamdaman ko kung kahit hindi sila nagsasabi sa akin, hindi sila nagsasabi, agad-agad na lang ako nagkukan sa kanila. Nagugulat na lang sila. Oo. Really sweet. Well, all I can tell you is I'm really honored and happy na isa din ako sa mga naging kaibigan mo. Uy, pero walang pinapaulan sa akin si Tessa. Pure friendship lang. Uy, wala. Friendship lang talaga. Walang yan. Walang Hindi, kasi friendship. ang gusto ko kasi kay Tess is siya, low key. If there's one word na ma-describe ko sa iyo is low key ka lang talaga. And then parang gusto kong sabihin pero wag na lang. Pero yung nangyari kanina, nagulat lang ako pero I didn't mean anything by it. Kaibigan ko din kasi yung isa. Wala ko nabasa. Nabulunan lang ako. Ay, kaya pala gumanong ka? Hindi ko alam yun eh. Okay. Anyway, so thank Fast you. forward. You know what? Thank you. Thank you for trusting your story dito sa Catch Voice, and it's such an honor. And keep doing what you're doing, na yung advokasya mo sa buhay na tumulong sa mga tao
although the majority of it hindi nakikita ng mga tao dito sa Yes. social media. So, salamat. Thank you din sa pag-invite. I know this is the second time kasi nung first time na you were inviting me, I was about to go to the Philippines. Yes, oo. So salamat din dahil na actually kinakabahan nga ako eh. Iniiwasan ko nga yun. Kasi ayokong kasi kaibigan ko din yung isa. Okay, so kinakabahan ako eh. Sabi ni Myrna, sabi niya, kaya mo yan, Mars. Okay lang yun. Oo. Thank you sa lahat ng nanood. My goodness, you Thank go you, to guys. engage sa comment section. Si nagbago pala ng username ito si Tio Potmoto 09, si Cheryl. Pretty much ang Team Tamaraw. Si Bachacha, si Michinelle, Oh. ang andito. Si Sis July, I think she might be at work or something. Sino pa ba? Si Natso! Bisaya man ni si Natso. RB, of course, RB. Thank you. Thank you sa inyo lahat. Hindi ko na makita. Thank you. Thank you, Tess. Oh, thank you. We go now. Salamat, Tess. Wala. Okay, thank you. Good night, guys. Good night, everyone. Bye. Good night.